Magandang araw mga katokers, mga katokings, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes. Alright, talakayin natin ito. Maikli lang naman ito, no? Talakayin natin itong team. Second team natin sa semifinal sa PBA Season 49, Commissioner's Cup. At walang iba kundi ang, walang iba kundi ang TNT Tropang Giga. Alright? Sila po ay qualified na pumasok na po sa semifinals at kakalabanin, haharapin itong Rain or Shine Elasto Painters Bataan ni Coach Yeng Giao. Alright? Pag sinabi nating TNT mga kababayan, no? At pag import laden conference, no? Ini-equate natin agad sa reinforcement ng TNT, no? Walang iba kundi itong si RHJ o itong si Ronde Hollis Jefferson. So parang ang nasa isip agad ng mga fans, ng mga tao, mga manonood ng PBA, TNT Tropang Giga equals RHJ. Yun agad yun. Okay? RHJ equals TNT Tropang Giga. Kasi parang ano na yan Una-una kaya naging ganon, naging president import na ng TNT itong si RHJ, ano? So, hindi natin talaga masisisi at maiaalis na mai-equate, no? Maitumbas sa pangalan TNT si RHJ and vice versa. Okay? So, hindi na natin maiiwasan yan. Okay? Yan ang tatak ng TNT, RHJ. Yan ang tatak ng RHJ, TNT. Alright? Pero, hindi doon natatapos yun, mga kababayan. Ang TNT po binubuo ng iilang players. May iba pang players bukod kay RHJ. Yan yung tinatawag natin local support. Okay? Kasi nakakalimutan nila. Kasi madalas ang burden ng scoring is nasa import, ano? In this case, na kay RHJ, ano? Kaya siya madalas ang napapansin pagka reinforced conference or merong import na conference ang komperensya, no? Ang bakbakan. Kaya napupunta ang atensyon nila doon. Kaya sa import, na-equate ulit, na-equate tuloy, na itutumbas tuloy dun sa import yung pangalan ng team, ano? Pero sa laro ng basketball, alam naman natin mga kababayan na hindi lang naman na sa isa nakadepende ang scoring. Okay? Pati defending. Hindi lang naman, wala namang letter I sa team. Sa word na team, walang letter I. Okay? Yan ang filosofiya pagdating sa team sports. Walang letter I sa team, na word na team, ano? Kaya naman, itong si Ronde Hollis Jefferson, napapaligiran ng mga magagaling din naman ng mga teammates sa TNT. Okay? Meron tayong tinatawag na local support, mga kababayan. Local support pagdating sa scoring sa TNT. Nandyan po si Calvin Oftana, si Roger R.R. Pugoy, at si Ray ng Batak. Okay? At sila yung mga nananatili, no? Nananatiling mapanganib sa makakalaban nilang Rain or Shine Elasto Painters. Alam naman na natin ang laruan nitong si Calvin Oftana. Okay? May tira sa outside, ano? Yan ang specialty of the house niya. Although sumasalaksak din siya sa loob, pero kadalasan tumitira ng tres, medium range jumper, no? Si Pugoy labas din kuminsan pero umaata-atake rin sa loob, ano? Punapuwersa niya sa loob at kadalasan okay naman, ano? Pumapasok ang tira niya, no? At itong si Rain ng Batak, ito talaga drive to the hole, ano? Pasok sa loob, ano? Okay? Hindi madalas tumitira sa labas no? Yun ang isa sa mga gusto kong ma-improve ni Ray ng Batak, yung shooting niya sa labas, no? Although okay naman siya pero mababa ang percentage pagdating sa outside shooting, ano?
Kaya nga itong tatlo nagko-complement. Okay? Merong taga-tira sa labas, merong taga-salaksak sa loob ng bola, no? At nag-a-attract yan ng depensa. Okay? Mabibigyan ng oportunidad na kapag pumasok sa loob si Nambatak, maibabato niya maikikick out niya doon sa mga outside shooters ng TNT, katulad ni Oftana at saka ni Pogoy. No? Yan ang kagandahan ng tatlo na yan, nagko-complement with each other. No? Yan. At ito namang si Jason Castro, mga kababayan, the veteran in a lot of wars. No, veterano na. Kumbaga sa batak na sa pakikipagdigmaan, Alright? And he is surrounded by hard-working role players. Sino-sino to mga to? Si Poy Eram, okay, si Glenn Cobontin at saka itong si Kim Aurin. Ito si Kim Aurin, revelation to. Galing to if I'm not mistaken, galing ito sa 3x3, Okay, nung may 3x3 pa ang PBA, kinuha siya sa 5-on-5 and maganda naman ang kanyang performance, At kitang-kita evidently, sa 3 points magaling din to si Kim Aurin, Masisipag tong mga batang ito, si Glenn Cobontin, si Poy Eram. Kaya mahihirapan ng rain or shine dito kung sakasakali, na tatapatan ni Coach Yeng Yao to. Yung itatapat niya rito sa mga batang ito, mahihirapan, mga kababayan, Yan, kaya kailangan, etong rain or shine ay maghanda-handa para dito sa TNT, Alam naman natin na naging performance ng TNT sa eliminations. Unang 2 laro, talo. Kasi siguro may hangover sa championship. Natalo 2 una. Pero rumatsyada sunod-sunod, Hanggang ito na nga, umabot na nga sila dito sa semi-finals. Okay? Kalaban nila, rain or shine, sa semi-final. Best of 7 po ito, mga kababayan, Huwag niyo makakalimutan. At ito po pala yung rematch nung semis nung Governor's Cup nakaraan. Okay? Nagtatapat na naman silang pareho. Okay? At ang naging susi, mga kababayan, ng TNT, kaya sila nanalo doon sa serye na yon, laban sa rain or shine, is yung depensa nila. Depensa ng TNT. Kasi yung opensa nandyan na Nandyan na yung opensa. Depensa na lang. Para maka-opensa ka, kailangan ka dumipensa. Para makakuha ka ng possession, ball possession. Kaya, hindi na masyadong katakataka. Hindi na masyadong naha-highlight, mga kababayan. Itong tapatang ito. Bakit? Parang regular na Nagtapat na sila last conference. Magtatapat na naman sila ngayong konferensyang ito. Hindi ba katulad ng mga bagong pasok? Ayan, Converge siya ka Northport. Medyo napag-uusapan dahil kakaiba. First time nila na makapasok sa playoffs at ganito kalalim at ganito kalayo ang narating nila. Kaya medyo mapag-uusapan sila. Pero itong mga ganito, mga regular na mga team na ito, Rain or Shine, TNT, Barangay Ginebra, yan talaga pumapasok talaga sa playoffs, Kaya hindi na masyadong naha-highlight, So magkakaroon tayo ng rematch sa pagitan ng rain or shine at ng TNT. Tingnan natin kung the defense of TNT will hold on, continue to hold on, in stopping the offense of rain or shine. Alright? Now, sa 3-point shot, si Oftana ang bahala dyan, 3.73 threes a game si Calvin Oftana, So, lagay na natin sa 4, 3.74. So, instant na yun, 12 points, Instant 12 points na yun para sa TNT, At ang percentage niya sa
Sa 3-point shot ay 46% mga kababayan. Napakataas ito. Alright? At ang isang magandang balita, magandang nangyari dito kay RHJ, kaya naging, kumbaga, mas malupit siya, mas mabangis. Ano? Hindi lang sa naasahan sa pag-drive sa loob, nag-improve din siya. Dati wala naman tong tira sa labas, walang tira sa tres to eh. Palaging mintis eh. Ang sabi nga ng iba, baldog eh. Kung bumato kasi left-handed siya, Kaya parang very awkward siyang tumitira sa labas. Parang pag itinira niya with the left hand, parang kapos, Pero ngayon pagka ititira niya sa labas, mag-a-attempt siya sa tres, 40% of the time pumapasok yung kanyang tres. Okay? Malaki ang improvement na nangyari dito kay RHJ pagdating sa outside shooting, specifically dito sa 3-point area. Okay? Now, as a team, pagka tres ang pinag-usapan, second in the league. Okay? Most threes made, 140. Alright? So, times 3 pa yon. So, do the math, Yan. Tapos, second din sila sa shooting rate. 38% na. Para sa isang team, maka above 30s ka. 30, 40. Mataas na yon mga kababayan, Very good na ito. This conference, 38% ang TNT sa tres, Ngayon, itong inaasahan natin ito si Ray ng Batak, Ano ba magagawa nitong si Ray ng Batak, mga kababayan? Maaari siyang hindi pumuntos, okay? Pero makaka-contribute siya sa ibang bagay. Ano po ba ang magagawa ni Ray ng Batak sa TNT? Will be vital in what? Facilitating and distributing the ball. Okay? Bilang gwardiya, kung di ka makaka-score, bumawi ka sa ibang department, sa ibang aspeto ng laro, Ayan, so sa pag-distribute, sa paghanap ng mga tao, ng mga teammates na libre, yan. Okay? Pagbaba ng bola, yan, pwede si Ray ng Batak dyan, Sa depensa naman, perimeter defender itong si Ray ng Batak, At kamakailan, alam naman natin, kung napapanood niyo, ang ganda ng laro ni Adrian Nocum, Ito rin si Karakot, nagko-contribute, tsaka to si Asistio. Itong tatlong gwardya ni Coach Yeng Giao, umaalago ang laro, Pero ang maganda rito sa laro ni Ray ng Batak, may depensa siya. Okay? Sa mga katapat, sa mga counterparts na doon sa kabila, sa rain or shine. Si Nocum, Karakot, at saka si Asistio. Okay? So, kailangan maging consistent si Ray ng Batak dito sa kanyang laro. Kasi, pagka inconsistent ka, wala. Parang, ano lang yung laro mo, parang up and down. Dapat consistent. Okay? Para yung offensa ng kalaban, nadidepensahan mo. At the same time, yung offensa mo naman, hindi makakaagapa yung depensa ng kalaban na ibabato sa'yo. So, yung consistency niya, isa pang nagagawa niyan, o magagawa niyan, may ko-contribute sa TNT, ay ma-ease off. Mawawalan ng konti ng burden si Jason Castro. Kasi ito ang ginugroom na magiging kapalit ni Jason Castro, ito si Ray ng Batak Alam naman natin ang laro ni Jason Castro, hindi lang naman offense Taga-distribute din siya ng bola. So ito nang si Ray ng Batak ang nakikita ko, mga kababayan, na ginugroom, inihahanda para sa malapit na sooner or later magre-retire na rin to si Jason Castro, medyo may edad na rin, So si Ray ng Batak ang tinitingnan nila diyan, So for the meantime, habang meron pang lakas itong si Jason Castro, pwede pang maglaro. Ikaw muna Ray ng Batak, tapos sa bandang dulo na lang si Jason Castro, mga 3rd to 4th quarter. Tingnan, hindi na masyadong starting unit si Jason Castro. Maliban na lang kung kailangan talaga. Okay? Pero itong mga nakaraan laro, hindi naman siya off the bench siya.
Okay? First quarter, second quarter, hindi siya pinapasok. Mga bandang late third quarter, fourth quarter na siya pinapasok para sa kumbaga parang final punch. Kung sakaling magkaroon ng, halimbawa, lamang sila, maprotektahan, stabilizer, no? Yan. For the last hurrah, ika nga nila. Sa endgame. Sa yung endgame, magandang, pag lamang ka, no? Siyempre, poprotektahan mo yung lamang mo. Kung hindi pa masyadong sanay itong mga ibang bataan outside of Jason Castro, ibang bataan ni Coach Chot Reyes sa pag-wrap up, pagtatapos, no? Pagtapos ng isang laro, no? Nalamang ka pa rin. Kailangan mo si Jason Castro sa mga ganung sitwasyon. Makailang beses na naka-encounter si Jason Castro ng mga ganyan, no? Lalo na pag close yung laro, close game, maaasahan mo to si Jason Castro sa mga game-winning shots, mga kababayan. Marami na tayong napanood na ginawa yan ni Jason Castro. Nandiyan pa rin naman ang laro ni Jason Castro. So, aasahan nila yan, ano? Pati itong sinong may sabing 40 mahigit na itong si Machine Gun Kelly Williams, no? Talagang pa rin, may laro pa rin, ano? May intimidating factor pa rin sa loob. Hindi ka makakapasok pagka ikaw magdadrive sa loob, ano? Haharang lang to si Kelly Williams, mag-aalangan ka na, maiiba yung tira mo. So, maganda pa rin itong composition ng TNT Tropang Giga, kahit nagkaroon dati sila ng issue at nawala itong si Mikey Williams sa kanila. Okay? Nakakapasok pa rin sa semifinals. Okay? So, ayan mga kababayan, ang ating outlook para dito sa team ng TNT Tropang Giga. Abangan natin ang serye ng TNT versus Rain or Shine. Alright, hanggang dito na lang po muna mga kababayan ng ating vlog. Abangan nyo po muli ang ating susunod na featured team, semi-finalist sa mga susunod nating mga uploaded videos. Alright? Samantala, sa mga bagong pasok at sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, no? Hinihikayat ko po kayo na mag-subscribe. Wala naman pong bahid yan mga kababayan. Just hit the subscribe button and the notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga videos. Talking Toshi Sports. Paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.